Mapalad ang bumabasa at ang nangakikinig ng mga salita ng hula at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon, sapagkat ang panahoy malapit na. Alas 8 na naman po ng gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli, tayo po ay naririto sa UN Television para tumunghay naman sa mga talata ng banal na kasulatan. Madalas po nakikita natin ang Biblia sa iba-ibang mga lugar, nakapatong sa lamesa, nakalagay sa ating mga bookshelves. Minsan ho, sa iba't ibang mga lugar ng tanggapan, maging tanggapan ng gobyerno, pribadong tanggapan, may nakikita ho tayong mga Biblia na hindi naman halos nababasa. Kaya ang aming paanyaya sa inyo, bigyan natin ng puwang ang pagbabasa ng mga talata ng banal na kasulatan. At gaya po ng ating inumpisahan, natapos na po natin ang aklat ni Mateo. Huwag ko kayong mag-alala, dadating ang pagkakataon, muli nating babalikan yan para sa kapakanan ng ating mga bagong taga-subaybay na gusto ding magkaroon ng ganitong klase ng pagkakataon na sila naman ay makasama sa pag-upo sandali at pagbabasa ng Biblia. Pero ngayong gabi, ipagpapatuloy po natin ang ating pinasimulan na binabasang aklat ni Marcos. Narito po ang kanyang kabuuan. At nagsidating sila sa kabilang ibayo ng dagat sa lupain ng mga Gadareno. At paglunsad niya sa daong, pagdakay sinalubong siya na galing sa mga libingan ng isang lalaki na may isang karumal-dumal na espiritu na tumatahan sa mga libingan at sino may hindi siya magapos kahit ng tanikala. Sapagkat madalas na siya'y ginapos ng mga damal at mga tanikala at pinagpatid-patid niya ang mga tanikala at pinagbabali-bali ang mga damal at walang taong may lakas na makasupil sa kanya. At palaging sa gabit araw ay nagsisisigaw sa mga libingan at sa mga kabundukan at sinusugatan ang sarili ng mga bato. At pagkatanaw niya sa malayo kay Jesus, ay tumakbo at siya'y kaniyang sinamba. At nagsisisigaw ng malakas na tinig na kaniyang sinabi, "Ano ang pakialam ko sa iyo, Jesus? Ikaw na anak ng Diyos na kataas-taasan. Kita'y pinamamanhikan alang-alang sa Diyos na huwag mo akong pahirapan." Sapagkat sinabi niya sa kanya, "Lumabas ka sa taong ito, ikaw na karumal-dumal na espiritu." At tinanong niya siya, "Ano ang pangalan mo?" At sinabi niya sa kanya, "Pulutong ang pangalan ko, sapagkat marami kami." At ipinamamanhik na mainam sa kanya na huwag silang palayasin sa lupaing yaon. At sa libis ng bundok na yaon ay may isang malaking kawan ng mga baboy na nagsisipanghinain. At nangamanhik sila sa kanya na nagsisipagsabi, "Paparoonin mo kami sa mga baboy upang kami ay magsipasok sa kanila." At ipinahintulot niya sa kanila. At ang mga karumal-dumal na espiritu ay nangagsilabas at nangagsipasok sa mga baboy. At ang kawan ay napadaluhong sa bangin hanggang sa dagat, na sila'y may mga 2,000, at sila'y nangalunod sa dagat. At nagsitakas ang mga tagapag-alaga ng mga yaon, at ibinalita sa bayan at sa mga bukid. At nagsiparoon ang mga tao upang makita kung ano ang nangyari. At nagsiparoon sila kay Jesus, at nakita nila ang inalihan ng mga demonyo na nakaupo. Nakapanamit at matino ang kaniyang pag-iisip. Sa makatwid bagay, siyang nagkaroon ng isang pulutong, at sila'y nangatakot. At sinabi sa kanila ng nangakakita kung paanong pagkapangyari sa inalihan ng mga demonyo.
at tungkol sa mga baboy. At sila'y nangagpasimulang magsipamanhik sa kanya na siya'y umalis sa kanilang mga hangganan. At habang lumululan siya sa daong, ay ipinamamanhik sa kanya ng inalihan ng mga demonyo na siya'y ipagsama niya. At hindi niya itinulot sa kanya, kundi sa kanya'y sinabi, "Umuwi ka sa iyong bahay, sa iyong mga kaibigan, at sabihin mo sa kanila kung gaano kadakilang mga bagay ang ginawa sa iyo ng Panginoon at kung paanong kinaawaan kaniya." At siya yumaon ng kaniyang lakad at nagpasimulang ihayag sa Decapolis kung gaanong kadakilang mga bagay ang sa kanya'y ginawa ni Jesus, at nangagtaka ang lahat ng mga tao. At nang si Jesus ay muling makatawid sa daong sa kabilang ibayo, ay nakipisan sa kanya ang lubhang maraming tao, at siya'y nasa tabi ng dagat. At lumapit ang isa sa mga pinuno, Jairo, at pagkakita sa kanya, ay nagpatira pa siya sa kanyang paanan. At ipinamamanhik na mainam sa kanya na sinasabi, "Ang aking munting anak na babae